Tuesday, September 11, 2012. Sa Benghazi, Libya, isang lungsod na ilang buwan ng pugad ng karahasan, muling sumiklab ang kaguluhan. Isang malaking pag-aalsa ang isinagawa ng mga armadong rebelde na kumpleto sa mabibigat na armas. Ang kanilang pangunahing target ay ang konsulado ng Estados Unidos na matagal nang itinuturing na malaking hadlang ng mga grupong rebelde. Sa loob ng gusali, hinarap ni Ambassador Christopher Stevens at ng kanyang security team ang nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang kanlungan ay naging isang nakamamatay na target sa gitna ng kaguluhan. Samantala, isang maliit na grupo ng 6 na pribadong security contractor na halos lahat ay dating miyembro ng elite US Special Forces ang naging huling linya ng depensa. Sa kabila ng matinding panganib, matapang silang sumugod sa gitna ng pagkubkob. Habang umuulan ng bala at sunod-sunod ang pag-atake ng mga armadong kalaban, ginawa nila ang lahat upang maisagawa ang isang desperadong rescue mission. Sa video na ito, susuriin natin ang masalimuot na pangyayari sa Benghazi, higit pa sa ipinakita sa pelikulang 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi ni Michael Bay. Hindi natin luluwalhatiin ang digmaan o pasisimplihin ang realidad ng labanan. Sa halip, layunin nating unawain ang tunay na mga pangyayari, ang mga naging dahilan nito, ang mga naging bunga, at ang aktual na karanasan ng mga taong nasa mismong harapan ng trahedya. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Upang maunawaan ang trahedyang naganap sa Benghazi noong 2012, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Naging pabago-bago ang diplomatikong presensya ng Estados Unidos sa Libya mula pa noong 1972 na sumasalamin sa matinding tensyong pampolitika sa pagitan ng dalawang bansa sa panahon ng pamumuno ni Muammar Gaddafi. Nang sumiklab ang Libyan Civil War, sinuportahan ng Estados Unidos ang mga rebeldeng lumalaban kay Gaddafi. Matapos siyang mapatalsik noong 2011, nagsimula ang administrasyon ni Barack Obama ng mga hakbang upang tulungan ang paglipat ng Libya tungo sa isang demokratikong pamahalaan. Sa gitna ng mapanganib at magulong sitwasyong ito, inatasan si Ambassador Christopher Stevens na pamunuan ang muling pagbubukas ng diplomatikong presensya ng Estados Unidos sa bansa. Gayunpaman, hindi lamang diplomasya ang dahilan ng interes ng Amerika sa Libya. Malaki rin ang impluensya ng estratehikong lokasyon ng bansa at ang pangamba sa napakaraming armas na naiwan matapos bumagsak ang rehimen ni Muammar Gaddafi. Batid ni Ambassador Stevens ang matinding panganib, ngunit ipinagpatuloy niya ang misyon na patatagin ang sitwasyon at bantayan ang seguridad sa Libya sa kabila ng malinaw na mga babala. Kabilang sa mga ito ang mga naunang pag-atake at direktang pagbabanta. Higit pa rito, ang pasilidad sa Benghazi ay walang antas ng proteksyong katulad ng isang permanenteng embahada. Ang desisyong panatilihin si Stevens at ang kanyang grupo sa Benghazi sa kabila ng mga babala sa seguridad ay magiging isang kritikal na salik pagsapit ng September 2012. Noong panahong iyon, ang Benghazi ang sentro ng karahasan ng mga rebelde at ng iligal na bentahan ng mga armas. Hindi na nakapagtataka na mabaling ang atensyon ng mga armadong grupo sa gusaling iyon na kulang sa seguridad at may watawat ng Amerika na nakataas. Habang patuloy na humihiling si Christopher Stevens ng karagdagang seguridad mula sa Tripoli, nakipag-ugnayan naman ang dating Navy SEAL na si Glenn Doherty sa kanyang mga kasamahan sa CIA Global Response Staff o GRS. Ang GRS ay isang grupo ng mga pribadong military contractor na nakaistasyon sa isang lihim na CIA annex sa Benghazi na matatagpuan malapit sa pansamantalang konsulado ng Estados Unidos. Noong panahong iyon, binubuo ang GRS ng mga dating Navy SEAL na sina Jack Silva at Tyrone Woods, dating Marines na sina John Teagan, nakilala bilang Tig, Mark Geist, nakilala bilang Oz, at Dave Benton, nakilala bilang Boone. Kasama rin nila ang dating Army Ranger na si Chris Paronto. Ang 6 na lalaking ito ay dumaan sa ilan sa pinakamahihigpit na military training at may malawak na karanasan sa mga operasyon sa larangan ng digmaan. Pagsapit ng gabi ng September 11, 2012, maagang nagpahinga si Ambassador Christopher Stevens matapos ang isang mahabang araw ng pakikipagpulong sa Turkish consul. Bandang 9:40 ng gabi, nagising si Ambassador Christopher Stevens dahil sa sunod-sunod na putok ng sandata. Talagang napakaraming armadong rebelde ang nakapasok na sa loob ng bakuran ng konsulado, dala ang iba't ibang sandata.
kabilang sa kanilang mga armas ang mga RPG, granada, at iba pang mabibigat na sandata. Mula sa mga security camera, minanmanan ni Agent Alex Henderson ang mabilis na pagsulong ng mga umaatake. Kasabay ng kanyang babala sa buong sistema ng Estados Unidos tungkol sa nalalapit na panganib, tumunog din ang emergency alert sa CIA Global Response Staff Annex, sa Diplomatic Security Command Center at maging sa Pentagon. Gayunpaman, ang tugon na natanggap ng mga operator sa CIA Annex ay labis na nakadismaya. Ang utos ng kanilang pinuno ay manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ang direktibang ito ang naging isa sa mga pinagtatalunang bahagi ng insidente sa Benghazi at hanggang ngayon ay iba-iba pa rin ang mga pananaw tungkol dito. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng utusan ang Libyan February 17 Martyrs Brigade, ang lokal na puwersang tumutulong sa seguridad ng konsulado na huwag magsagawa ng anumang military intervention. Dahil dito, naiwan ang mga tauhan ng konsulado ng walang agarang suporta mula sa labas. Ilang minuto lamang ang lumipas, nagawa ng mga rebelde na wasakin ang pangunahing pasukan ng gusali. Bagamat napigilan sila ng mga bakal na rehas sa mga pinto at bintana, mabilis namang kumalat ang apoy sa iba't ibang bahagi ng gusali habang patuloy na sinasalakay ng mga rebelde ang konsulado. Sa loob ng konsulado, ginamit ni Ambassador Stevens ang kanyang huling pag-asa upang mabuhay. Desperado niyang kinontak ang kanyang mga nakatataas at nakiusap na pahintulutan nang umalis ang GRS upang iligtas sila. Ngunit muli, negatibo ang naging sagot. Pagsapit ng 10 ng gabi, halos hindi na matiis ang tensyon. Bawat segundo ng paghihintay ay lalo lamang naglalagay sa buhay ng mga nasa loob ng konsulado, kabilang ang ambassador, sa matinding panganib. Matapos ang halos 30 minutong paghihintay sa rescue order na hindi dumarating, hinarap ni Tyrone Woods, pinuno ng GRS team, ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang karera. Nagpasya siyang kumilos sa sariling pagpapasya kahit wala siyang opisyal na pahintulot mula sa White House o sa CIA. Maingat niyang inihanda ang rescue mission at pinagplanuhan ang pinakaligtas na rutang patungo sa konsulado. Makalipas ang 10 minuto, bumiyahe na sila sakay ng kanilang mga Toyota Land Cruiser patungo sa lugar ng labanan, ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Puno ng mga harang sa kalsada, checkpoint, at armadong rebelde ang mga lansangan. Nang makita nilang maaari silang mabisto anumang oras, nagpasya ang grupo na maghiwa-hiwalay at ipagpatuloy ang misyon ng naglalakad habang mas lalo silang lumalalim sa madilim at mapanganib na lungsod. Samantala, sa loob ng nasusunog na konsulado, nagtago sina Ambassador Christopher Stevens at Sean Smith sa isang banyo, umaasang makakahanap ng kahit kaunting proteksyon laban sa apoy at usok. Samantala, isang security agent ang pumuwesto sa bubong upang magkaroon ng mas magandang tactical position. Mula roon, nasaksihan niya ang isang nakapanlulumong eksena. Nilalamon ng apoy ang gusali habang patuloy na nagpapaputok ang mga rebelde mula sa iba't ibang direksyon. Sa isang kritikal na sandali ng gabi, dumating ang munting pag-asa. Dumating na ang rescue team. Si Chris Paronto ang unang sumugod sa harapan ng labanan. Gumamit siya ng mga granada upang lumikha ng diversion sa bakuran ng konsulado. Sinamantala naman ni Dave Benton ang pagkakataon upang magbigay ng suppressive fire laban sa mga umaatake. Mabilis na nauwi ang lahat sa isang matinding bakbakan. Paulit-ulit na nagpaputok ng mga RPG at automatic weapon ang mga rebelde, ngunit gumanti rin ng buong lakas ang mga miyembro ng GRS. Nagtagumpay silang mapabagsak ang ilang RPG operator, dahilan upang magkaroon ng maikling pagkakataon para makapasok sa loob ng gusali. Pumasok ang rescue team upang hanapin ang mga tauhan ng konsulado, ngunit halos wala silang makita dahil sa makapal na usok. Ang init sa loob ng gusali ay halos parang isang pugon. Matapos ang desperadong paghahanap, tumambad sa kanila ang isang malungkot na tanawin. Natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Sean Smith, isa sa mga tauhan ng diplomatic security. Bandang 11 ng gabi, lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang lumipad sa himpapawid ang isang drone na nagpapadala ng live na video sa mga commander sa Washington. Pinanood ni Pangulong Barack Obama, ni Secretary of State Hillary Clinton at ng kanilang mga opisyal ang mga pangyayaring nagaganap habang lumalala ang krisis. Samantala, daan-daang kilometro ang layo sa Benghazi, gumawa ng isang mapanganib ngunit matapang na desisyon ang dating Navy SEAL na si Glenn Doherty na nasa Tripoli noon. Laban sa oras, nag-alok siya ng $30,000 upang kumbinsihin ang isang commercial pilot na agad siyang ihatid sa Benghazi. Iisa lamang ang kanyang layunin,
Ang samahan ang kanyang mga kasamahan sa pinakamahirap na laban ng kanilang buhay. Habang papalapit ang hating gabi, matagumpay na nakitil o napaurong ng mga operator ng GRS ang maraming rebelde at nailikas ang 5 tao mula sa kinubkob na konsulado. Subalit nanatiling nawawala si Ambassador Christopher Stevens. Dahil sa nalalapit na malawakang kontra-atake ng mga rebelde at wala ng ibang mapagpipilian, napilitan ang rescue team na umatras at bumalik sa CIA Annex. Isinakay nila ang mga nailigtas na tauhan kasama ang walang buhay na katawan ni Sean Smith sa isang armored vehicle, isang sasakyang naging napakahalaga sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding panganib na kanilang kinakaharap. Humigit kumulang 1.5 kilometro lamang ang layo ng kanilang pupuntahan, ngunit sa maikling rutang iyon ay sinalubong sila ng matinding putok ng sandata at pagsabog ng isang granada. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng malubha ang kanilang Toyota Land Cruiser. Dahil sa makapal nitong armor plating, naligtas sila sa tiyak na kapahamakan at kung ordinaryong sasakyan lamang iyon, malamang na napuno na ito ng mga bala. Pagsapit ng 11:50 ng gabi, nakabalik ang GRS team sa CIA Annex, bagamat 2 gulong na ang butas at halos wasak na ang ilalim ng kanilang sasakyan. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot ng gabing iyon. Sa katunayan, mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay sa kanila. Habang papalapit ang hating gabi, ang CIA Annex sa Benghazi ang naging sentro ng panibagong matinding paglusob. Sunod-sunod na pinaputukan ang compound gamit ang mga rifle, machine gun, PKM machine gun, RPG launcher at mortar. Sa kabila ng tindi ng pag-atake, handa na ang security team. Nakapwesto na ang bawat isa sa kanilang itinakdang defensive position, kaya agad nilang naisakatuparan ang kanilang plano sa pagtatanggol. Gayunpaman, higit pa sa kanilang inaasahan, ang lakas ng opensiba ng mga rebelde. Kalaunan, ibinahagi ni Chris Paronto ang kanyang naging karanasan sa labanang iyon. Habang papalapit ang mga umaatake, tinututukan niya sila gamit ang infrared laser ng kanyang M4 rifle. Paulit-ulit niyang naririnig sa radyo ang mga salitang, "Nasa akin na nasa akin na nasa akin na." Para sa kanya, bawat kumpirmasyong iyon ay nangangahulugang may isa na namang kalabang na patigil sa pag-atake. Inamin din ni Paronto na tumpak na naipakita sa pelikulang 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi ang pakiramdam ng walang humpay na pag-atake ng sunod-sunod na alon ng mga rebelde sa compound. Samantala, habang ipinagtatanggol ng mga operator ng GRS ang CIA Annex, dumating na sa Benghazi Airport si Glenn Doherty. Gayunpaman, matagal siyang naantala dahil sa mga usaping militar at bureaucracy bago siya tuluyang nakarating sa CIA Annex upang tumulong sa paglikas ng mga nakaligtas. Nagpatuloy ang labanan sa magkakasunod na sagupaan hanggang sa madaling araw. Bandang 5 ng umaga, lalo pang tumindi ang pag-atake. Sunod-sunod na bumagsak ang mga mortar sa loob ng compound. Marami ang malubhang napinsalaan at may ilan ding nakitil kabilang ang mga tauhan ng US State Department at mga miyembro ng GRS security team. Sa gitna ng kaguluhan, ipinaalam kay Glenn Doherty na ang matalik niyang kaibigan at dating kasamahan sa Navy SEAL na si Tyrone Woods ay nasa bubong ng gusali at patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang posisyon. Hindi nagdalawang isip si Doherty, agad siyang umakyat upang samahan at suportahan ang kanyang kaibigan sa gitna ng opensiba. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, kapwa sila tinamaan ng isang mortar round. Ang pagsabog na iyon ang kumitil sa kanilang buhay. Matapos ang pag-ataking iyon, iilan na lamang ang natitirang kayang lumaban, 3 o 4 na tao na lamang ang may kakayahang gumamit ng kanilang mga armas. Ang iba ay alinman sa napinsalaan o tuluyan ng bumagsak sa labanan. Maya-maya, nakatanggap si Chris Paronto ng ulat na may paparating na armadong milisya. Ayon sa impormasyon, nasa 30 hanggang 50 na mandirigma ang papalapit sakay ng mga tinatawag na technicals, mga sibilyang sasakyan na binago upang makapagkarga ng machine gun o iba pang mabibigat na sandata. Hindi malinaw kung sila ay mga kaalyado o panibagong kalaban. Sa puntong iyon, kakaunti na lamang ang natitirang depensa ng GRS. Bit-bit lamang nila ang kanilang mga M4 rifle, habang marami sa kanilang mga kasamahan, kabilang si Dave Benton, ay napinsalaan na. Halos imposible nang mapigilan ang isa pang malawakang pag-atake. Sa gitna ng matinding tensyon, sumilip si Chris Paronto mula sa kanyang pinagtataguan at itinuon ang kanyang paningin sa isa sa mga truck na papalapit.
Sinubukan niyang alamin kung ang nagmamaneho nito ang pinuno ng grupo. Napansin niyang ngumunguya ito ng khat, isang halamang karaniwang ginagamit sa ilang bansa bilang stimulant upang manatiling alerto at magkaroon ng dagdag na enerhiya lalo na bago ang labanan. Sa isang sandaling na puno ng pag-aalinlangan, pinili ni Chris Paronto na umasa sa posibilidad ng pagkakaunawaan kaysa agad magpaputok. Bilang senyales ng mapayapang intensyon, gumawa siya ng shaka hand gesture, isang simpleng kilos ng kamay na karaniwang ginagamit ng mga surfer bilang simbolo ng pagkakaibigan at mabuting hangarin. Sa kontekstong iyon, ang shaka gesture ay nagsilbing isang pagsubok ng intensyon, isang simpleng kilos na maaaring ituring na banta o kaya ay tanda ng pagkakaibigan. Sa malaking ginhawa ng mga nasa CIA Annex, ngumiti rin ang kabilang panig at gumanti ng parehong senyales. Hindi iyon eksena mula sa isang pelikula, kundi isang tunay na sandali ng pagkakaunawaan na pansamantalang nagpahupa sa matinding tensyon. Dumating ang mga reinforcement, hindi upang dagdagan pa ang labanan, kundi upang tulungan ang mga nakaligtas sa gitna ng kaguluhan. Sa isang convoy ng mabibigat na sasakyan, inilikas ang mga tauhan ng CIA, ang mga miyembro ng Global Response Staff, at iba pang empleyado ng US State Department patungo sa isang paliparan sa Tripoli. Samantala, ang pinuno ng CIA Annex na si Bob na naunang tumangging pahintulutan ang GRS na agad tumulong sa konsulado, ang siya ring humiling ng isang eroplano para sa paglikas ng mga napinsalaan at iba pang empleyado. Ayon kay Chris Paronto, kung hindi dahil sa hakbang na iyon, maaaring mas marami pa ang naging biktima. Gayunpaman, sa loob lamang ng 13 oras, nawala ng GRS ng dalawa sa kanilang mga kasamahan, sina Tyrone Woods at Glenn Doherty. Sa kabuuan, matagumpay na nailigtas ng mga espesyal na puwersa ang humigit kumulang 30 katao, kabilang ang mga tauhan ng US State Department. Kalaunan, nalaman din ang sinapit ni Ambassador Christopher Stevens. Sa kasagsagan ng pag-atake, natagpuan siya ng ilang Libyan at dinala sa isang ospital habang kritikal ang kanyang kalagayan. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, nakitil siya dahil sa asphyxiation dulot ng matinding paglanghap ng usok at hindi dahil sa tama ng bala. Pagkaraan ng insidente, nagpadala ang Estados Unidos ng 50 Marines mula sa Anti-Terrorism Security Team at nag-deploy ng 2 barkong pandigma upang magpatrolya sa baybayin ng Libya. Ngunit para sa marami, huli na ang lahat. Dahil dito, nakaranas ng matinding batikos sina Secretary of State Hillary Clinton at Pangulong Barack Obama, lalo na sa umano'y mabagal na pagtugon ng pamahalaan sa nangyayaring krisis. Hanggang ngayon, may ilang bahagi ng insidente na nananatiling paksa ng debate. Isa sa pinakamalaking kontrobersya ay kung tunay nga bang inutusan ng CIA ang 6 na operator ng GRS na manatili lamang sa kanilang pwesto habang nagaganap ang pag-atake sa konsulado. Ito rin ang bersyong inilalahad sa aklat na naging batayan ng pelikulang 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Ayon sa mamamahayag na si Mitchell Zokoff, may ganong utos talagang ibinigay. Kinumpirma rin ito ni Chris Tanto Paronto sa isang interview. Ayon sa kanya, walang pagmamalabis dito. Malinaw kaming inutusang huwag kumilos. Iyon mismo ang mga salitang ginamit. Mahirap baliwalain ang testimonya ng mga taong naroon mismo sa lugar. Gayunpaman, ilang opisyal at matataas na tauhan ng CIA ang mariing itinanggi na may ganitong utos na ibinigay. Isa pang detalyeng madalas pagtalunan ay ang kakulangan ng air support. Sa pelikula, tila ipinapahiwatig na maaari sanang dumating ang tulong mula sa himpapawid ngunit hindi ito ipinadala. Subalit ayon sa mga ulat, noong September 11, 2012, wala talagang combat aircraft o armadong drone na kayang makarating sa Benghazi sa tamang oras upang baguhin ang takbo ng labanan. Kung gayon, ang kakulangan ng agarang air support ay mas bunga ng limitasyon sa oras at lokasyon kaysa sa simpleng kapabayaan ng mga opisyal ng Estados Unidos. Sa kabila ng ilang dramatikong eksena at malikhaing pagdaragdag ni Director Michael Bay, nananatiling isa ang 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, sa mga pelikulang nagbibigay ng malawak na larawan ng mga totoong pangyayaring naganap noong gabing iyon. Ang pag-atake sa Benghazi ay nananatiling isa sa pinakamalungkot at pinakamabigat na trahedyang naranasan ng diplomasya ng Estados Unidos sa makabagong panahon. Sa mga sumunod na taon, halos tuluyang isinara ang operasyon ng US Embassy sa Libya.
Hanggang ngayon, ang kasalukuyang ambasador ng Estados Unidos sa Libya ay nagsasagawa ng kanyang tungkulin mula sa ibang bansa sa halip na permanenteng nakatalaga sa loob mismo ng Libya. Matapos ang insidente, ilan sa mga tunay na operator ng Benghazi, kabilang sina Chris Paronto, Mark Geist at John Tig Tigen, ay nagsilbing mga technical advisor para sa pelikulang 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Dahil dito, maraming detalye sa pelikula ang hango mismo sa kanilang mga personal na karanasan sa gabing iyon. Gayunpaman, ayon sa may akda ng video, may ilang napakahahalagang pangyayari na hindi na ipakita sa pelikula. Maaaring dahil ito sa mga limitasyon ng oras, sa paraan ng pagkukwento sa pelikula o sa mga desisyong ginawa sa pagsulat ng script. Ngunit ang mga detalyeng iyon ay mahalaga upang mas lubos na maunawaan ang tunay na nangyari sa Benghazi. Kung nais ninyong malaman pa ang buong kwento mula mismo sa mga taong nakaranas nito, may inilagay ang author ng video na mga interview kina Mark Geist, Chris Tanto Paronto at John Tig Tigen sa description. Bagamat nasa wikang English ang mga panayam na ito, makatutulong ang mga ito upang magkaroon kayo ng mas malinaw at mas malalim na pananaw tungkol sa mga totoong pangyayaring naganap. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating video. Maraming salamat sa inyong panonood at naway maging maganda ang inyong araw.